ako si Vivian. At natutunan ko na hindi panahon ang naghihilom ng lahat. Binibigyan ka lang nito ng tibay ng loob para harapin ang nakaraan ng hindi napapapikit o kinakabahan. Maingay at puno ng tawanan ang private room ng isang fine dining restaurant sa Makati nang pumasok ako huli na para sa anniversary dinner ng kapatid ko. Puno na ang lahat ng upuan. Maliban sa isa, na saktong nasa tapat niya. Nakasandal siya sa kanyang silya, hawak ang isang baso ng wine, at ang mga mata niya ay kumikislap sa parehong kayabangan na natatandaan ko mula noong araw na inagaw niya ang fiancé ko. Nakarating ka rin, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay kasing talim ng patalim. Hindi ako sumagot. Dahan-dahang kinuha ng waiter ang aking coat at umupo ako taglay ang isang kalmadong tindig. Sa paligid namin, naririnig ang kalansing ng mga tinidor at may nagbiro pa tungkol sa déjà vu. Ang totoo, ilang buwan kong pinaghandaan ang gabing ito, hindi para ipahiya siya, hindi rin para patunayan na naka-move on na ako, kundi para tuldukan ang isang kabanata na matagal nang nagnanaknak sa katahimikan ng aming pamilya. Pagkatapos, bumukas ang pinto sa likuran ko. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kwarto. Ang mga yabag, mabagal at sigurado ay tumawid sa makintab na sahig. Ang mga mata ng kapatid kong si Leah ay lumagpas sa akin. Ang kanyang nakakalokong ngiti ay biglang naglaho. At bago pa man ako lumingon, alam kong nakilala na niya ang lalaking kararating lang, ang asawa ko. Tila lumiit ang buong kwarto nang lumapag ang anino ni Anton sa lamesa. Isa siyang matangkad na lalaki, ang tipo ng tao na hindi kailangang magpapansin para makuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang suot na suit ay yari sa paraang nagbubulong ng awtoridad sa halip na isigaw ito. Nasapul ng ilaw ang dulo ng kanyang silver cufflink simple at hindi na kailangang ipagyabang kung gaano kamahal. Hindi ko na kailangang lumingon para maramdaman ang pagbabago ng ihip ng hangin. Huminto ang mga kwentuhan. Ang mahinang kalansing ng mga kubyertos ay naiwang nakabitin sa ere. Ibinaba ni Leah ang kanyang baso ng wine. Ang paglapat nito sa lamesa ay medyo naging masyadong malakas. Ang asawa niyang si Dennis ay palipat-lipat ng tingin sa amin. May mahinang pagkunot ng noo ng isang taong nakapasok sa kalagitnaan ng isang pelikula nang hindi alam ang simula. Dumapo ang kamay ni Anton sa aking balikat. Isang magaan ngunit nakakapanatag na haplos. Yumuko siya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong ngunit sapat lang para marinig ni Leah. Mas malala ang traffic sa EDSA kaysa sa inaasahan ko, sabi niya. Tumingala ako sa kanya. Walang pagmamadali. Nakarating ka rin, sagot ko. Hinayaang sumilay ang isang maliit at kontroladong ngiti sa aking mga labi. Nanigas ang reaksyon ni Leah, isang segundong tensyon, pero sapat na. Dati-rati, siya ang laging kalmado, ang reyna ng mga mapagpanggap na eksena sa lipunan. Ilang taon na ang nakalipas, siya ang may katabing lalaki. Nagpapakalunod sa atensyon ng pagiging pinili. Ang kanyang kumpiyansa ay umaapaw sa bawat mapanuring tingin ng aming mga kamag-anak. Ngayong gabi, nagbago ang timbangan at hindi pa niya alam kung paano ito dadalhin. Umupo si Anton sa bakanting silya sa tabi ko. Ang mga kwentuhan na biglang naglaho pagdating niya ay muling nagsimula sa isang napaka-awkward na paraan. Ang lagay ng panahon, ang bagong kotse ng isang tito, ang nakaraang bakasyon sa Japan. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanila, nakakabit ang isang hindi binibigkas na kuryosidad tungkol sa lalaking katabi ko. Hinayaan ko silang manghula. Kakaiba ang pakiramdam na nakaupo rito sa parehong restaurant kung saan minsan nang nag-toast si Leah para sa engagement nila ng lalaking dapat ay para sa akin. Tandang-tanda ko pa ang gabing iyon ang ginintuang liwanag ng mga kandila, ang lasa ng wine na biglang pumait sa aking bibig. Ang sandaling napansin ko ang paggapang ng kamay niya sa ilalim ng lamesa para hawakan ang kamay nito. Nagtawanan ang mga kamag-anak namin. Pumalakpak, nagtaas ng mga baso, walang kaalam-alam, nakakawasak lang ng mundo ko. Ngayong gabi, iba na ang ihip ng hangin. Walang pagtataksil dito, tanging kontrol.
Ang kontrol ko, dumampi ang kamay ni Anton sa kamay ko sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang haplos ay nagpapabatak sa akin sa realidad. Nasapul ng ilaw ang gintong singsing sa aking daliri. Simple ngunit hindi pwedeng ipagkaila. Bumagsak ang paningin ni Lia rito, tapos ay mabilis na bumalik sa mukha ko. Bahagyang bumuka ang mga labi niya na parang may sasabihin, pero tikom din agad. Si Dennis, na wala pa ring kamalay-malay sa tensyon, ay sumandal paharap. So, Anton. Simple lang ang sagot ni Anton. Consulting. Wala nang iba. Walang malalaking titulo. Walang mahabang paliwanag. Sapat lang para mapanatili ang misteryo. Alam kong hindi madaling ipaliwanag ang trabaho niya sa hapagkainan nang hindi nakakakuha ng labis na atensyon at sa ngayon, mas gusto kong manatiling nangangapa si Lia. Dumating ang waiter, dala ang mga menu, nagbigay ng pansamantalang katahimikan. Umorder ako ng may tiwala at mabilis. At sumunod din si Anton nang walang alinlangan. Nag-alinlangan si Lia. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa sa pahina kahit alam kong kabisado na niya ito nang paulit-ulit noong nagplano siya ng una nilang date dito. Ito ay isang maliit na bagay. Ngunit nagsisilbing unang tunay na senyales ng kanyang kawalan ng katiyakan. Pag-alis ng waiter, lumapit sa akin si Anton. Ayos ka lang? Malambing na tanong niya. Tumango ako ng bahagya. Perfectly. Nakatutok lang ang tingin ko kay Lia. Habang sinasabi iyon, natawa siya ng peke. Sapat lang na lakas para marinig ng buong lamesa. Aba, hindi ko ine-expect ito. Sabi niya, inikot ang wine sa kanyang baso. Alin doon? Tanong ko. Parang kuryosong-kuryoso ang tono. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin. Na nandito tayong lahat ng ganito. Sagot ko ng may magaang ngiti. Iniangat ang baso ng tubig. Life is full of surprises talaga. Naghang ang mga salita sa hangin. Napanood ko kung paano humigpit ng bahagya ang mga daliri niya sa tangkay ng baso. Ilang taon na ang nakalipas. Ako ang laging pigil hininga. Kapag kasama siya, naghahanap ng kakapitan sa isang kwarto kung saan ang lahat ay pabor sa kanya. Ngayong gabi, siya ang naghahanap ng mapapagkunan ng balanse. Dumaan ang isang waiter sa likod ko, nag-refill ng mga baso, at tila mas malakas ang tunog ng bumubuhos na likido kaysa sa dapat. Uminom ako, pinapakalma ang sarili kong tibok ng puso, hindi dahil kinakabahan ako, kundi dahil ayokong magmadali, may kapangyarihan ang pagiging pasensyosa. Nagsimulang makipag-usap si Anton kay Dennis tungkol sa mga walang kuwentang bagay. Yung wine list siguro, pero hindi ko masyadong narinig. Nakatutok ang atensyon ko kay Lia. Inililista ang bawat pag-iba-iba ng kawalan niya ng ginhawa. Tumingin siya sa asawa niya, tapos kay Anton. At parang nakikita ko na ang mga kalkulasyon sa utak niya. Gusto niyang tanungin kung sino siya, kung ano ang trabaho niya, kung paano kami nagkakilala. Pero kung gagawin niya iyon sa harap ng lahat, ipinapakita niya ang sarili niyang kuryosidad at ayaw ni Lia na bigyan ng kasiyahan ang sinuman na makitang hindi niya alam ang lahat ng sagot. Bahagya akong sumandal sa likuran ko, nire-relax ang balikat at ang ngiti ko maliit pero sinadya. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, hindi sa ganoong paraan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng bahagi ng sarili ko na ninakaw niya ng walang pasintabi. At base sa bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang inaabot ang wine, alam kong malapit ko nang makamit iyon. Ang lasa ng tinapay sa lamesa ay medyo mapait. Kahit alam kong hindi sa pagkain iyon. Kausap ni Anton si Dennis tungkol sa isang vineyard sa labas ng probinsya. Ngunit ang isip ko ay pabalik-balik sa mga bitak ng nakaraan, ang mga nagsimula sa gabing tumawid si Lia sa linyang hindi na niya kailanman mababawi. Hindi ko na naiisip ang gabing iyon ng detalyado sa loob ng maraming taon. Sinasanay ko ang sarili kong pakinisin ang alaala. Itabi ito sa mental storage na kung saan ko itinatago ang mga bagay na masyadong matalim para hawakan. Pero ang makita siya ngayon sa kabilang bahagi ng lamesa, binalik nito ang lahat sa pinakamaliwanag nitong kulay. 3 taon na ang nakalipas, ako ang may suot ng singsing.
Ang lalaki ay si James, isang tahimik, maaasahang tao na inakala kong magiging angkla ng buhay ko. Parang tuwang-tuwa pa si Leah para sa akin. Madali at maliwanag ang tawa niya, tulad ng lagi niyang ginagawa kapag siya ang sentro ng atensyon. Dapat napansin ko na ang mga senyales ang pagtingin niya sa kanya na medyo matagal. Ang paglapit niya kapag nag-uusap sila, ang kamay niyang dumadampi sa braso ni James na parang aksidente lang. Noon, sinasabi ko sa sarili ko na wala lang iyon. Normal lang naman na maging malapit ang magkapatid. Iyon ang akala ko hanggang sa gabing in-announce niya ang engagement nila. Ilang buwan pagkatapos, nang walang babala, walang paumanhin. Nag-text lang siya ng umagang iyon. "Dinner tonight. Don't be late." Ang restaurant noon ay puno ng tao. Mainit ang simoy ng hangin sa liwanag ng kandila at ang ugong ng mga nagkukuwentuhan. Pumasok ako na inaakalang family dinner lang. O siguro, belated birthday celebration. Sa halip, nakita ko silang dalawa sa dulo ng lamesa. Nakapatong ang kamay niya kay James na parang doon talaga nararapat. Ang ngiti niya sa akin noon ay napakatalim. Halos hinahamon akong mag-react. Hindi ko ginawa hindi noong mga oras na iyon. Naupo ako habang nagkakaroon ng mga toast. Pumalakpak noong pumalakpak ang lahat. At naramdaman ko ang bawat hiyaw na dumadapo sa akin gaya ng isang pasa. Pagkatapos noon, nawala ako ng matagal. Lumipat ng syudad, nagpalit ng trabaho, gumawa ng buhay na hindi magkukrus sa kanya. Paminsan-minsan nagre-reach out sa birthdays. Pasko pero parang obligasyon lang. Para lang ipaalala sa sarili niya na kontrolado pa rin niya ang istorya. Wala siyang alam tungkol kay Anton. Nagkakilala kami sa isang lugar na baka hindi man lang pansinin ni Leah bilang karaniwan isang maliit na coffee shop na nakatago sa isang tahimik na kalye sa BGC. Ang tipo kung saan pumupunta ang mga tao para magtrabaho o magbasa, hindi para magpapansin. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, bukas ang laptop, at paminsan-minsang inililipat ang tingin sa labas. Napansin ko siya dahil hindi siya nagpe-perform para sa kahit kanino. Ang unang usapan namin ay tungkol sa kape. Sa lahat ng bagay, tinanong niya kung maganda ba ang roast. Sinabi ko na depende iyon kung gusto niyang ang lasa ng umaga niya ay parang usok o lupa. Ngumiti siya ng dahan-dahan at natuwa, at naramdaman kong may nagbago. Hindi kailangan ni Anton na magsalita tungkol sa sarili niya, na naging dahilan para gusto ko siyang makilala pa. Inabot ng ilang linggo bago ko nalaman na siya ay isang consultant, ang tipo na lumilipad sa iba't ibang time zones para ayusin ang mga problemang walang ibang makakaayos. May kakaibang tibay sa kanya, isang tahimik na awtoridad na umaakit sa mga tao. Nang yayaing mag-dinner, na-realize ko na hindi ko na iniisip ang nakaraan bilang isang kawalan. Isa na lang itong saradong kabanata o ganoon ang akala ko. Ngayong gabi, habang pinapanood si Leah sa kabila ng lamesa, nakita ko ang sandaling nakuha niya kung sino talaga siya. Hindi si Anton mismo, kundi ang katotohanang hindi siya kasya sa anumang kategorya ni Leah. Hindi siya kasali sa aming social circle, ngunit ang kilos niya ay parang taong kaya itong kontrolin. Ginamit iyon laban kay Leah. Dumating ang pagkain salmon sa akin. Lam, kay Anton. Isang bagay na napaka-elaborate at parang sining kay Leah. Kinuha ko ang tinidor ko, ngunit mas nangingibabaw ang kasiyahang pinapanood siyang pilit na kilalanin si Anton kaysa sagana ko sa pagkain. "So, paano kayo nagkakilala?" tanong niya sa wakas. Magaan ang tono, ngunit may tulis. Sumulyap si Anton sa akin. Ipinapaubaya sa akin kung gaano karami ang sasabihin ko. Sa syudad, simpleng sabi ko. Hindi plinano. Masyadong malabo iyon. Sagot niya, kumagat ng hindi nakatingin sa akin. Ngumiti ako. Ang ibang bagay, hindi na kailangan pang palamutian. Nagbalik ang paningin niya kay Anton. "At anong klaseng consulting ba ang nagpapauwi sa'yo ng gabi?" "Anong klase?" Ang boses ni Anton ay pantay lang. Ang bawat sitwasyon ay kakaiba. Hindi iyon sagot, hindi talaga. Ngunit nag-iwan ito sa kanya nang walang mapanghahawakan. Kinamuhian niya iyon. Sumingit si Dennis tungkol sa kwento ng trip nila sa Boracay.
at pansamantalang natabunan ang tensyon ng ingay ng mga nag-uuntugang kubyertos at bulungan. Pero nahuli ko siyang pinapanood kami kapag akala niya hindi ako nakatingin. Ang kanyang paningin ay nagpapabalik-balik sa aking kamay, na magaan na nakapatong kay Anton at sa kalmadong pagtuon ni Anton sa akin sa tuwing nagsasalita ako. Minsan, ilang taon na ang nakalipas, ibibigay ko ang lahat para makuha ang pag-apruba niya, para makita niya akong may halaga na kainggitan. Ngayon, na-realize ko na hindi ko kailangan. Sapat ng hindi siya komportable. Kumuha ako ng isa pang kagat ng salmon, nilalasap ito hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa tahimik na tagumpay na sinisimbolo nito. Hindi ito tungkol sa pagmamayabang kay Anton o sa buhay na binuo ko nang wala siya. Ito ay tungkol sa ibinalik na balanse at sa paraan ng patuloy niyang pagtingin sa akin. Alam kong nararamdaman din niya iyon. Ang tawa ni Leah ay umalingaw-ngaw sa lamesa medyo malakas para sa banayad na biro ni Dennis. Iyon ang klase ng tawa na ginagamit niya kapag gusto niyang ipaalala sa lahat na siya ang sentro ng atensyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging pabalik-balik kay Anton. Matalim at kalkulado, na para bang kaya niyang pilitin ang isang sagot mula sa kanya nang hindi nagtatanong ng diretso. Nagbuhos ako ng isang basong tubig, hinahayaan ang lamig nito na pakalmahin ang mahinang init sa dibdib ko. Hindi ako nandito para makipag-away, ngunit hindi ko siya bibigyan ng ginhawang magpanggap na parang walang nangyari sa aming dalawa. "Viv, ang tahimik mo!" sabi ng mama ko mula sa kabilang dulo. Magiliw ang tono, pero naroon ang hindi niya maitagong kuryosidad. "Kadalasan ang dami mong kwento. Nakikinig lang ako, ma." Sagot ko, binigyan siya ng isang ngiti. Nakakatuwang panoorin ang dynamics dito. Tumawa si Dennis, pero ang tinidor ni Leah ay tumigil ng isang iglap bago gumalaw muli. Dumating ang waiter para kunin ang mga plato. At si Anton ay bahagyang lumapit sa akin. Dumampi ang kanyang balikat sa akin, isang maliit at natural na paggalaw na humihila sa tingin ni Leah gaya ng magnet. So, simula niya, nakatagilid ang ulo niya sa nakasanayang paraan. "Anton, saan ka nga ba galing? Hindi ko nabanggit?" Sabi niya, formal pero matigas. "Pero lumaki ako sa probinsya, malapit sa dagat." Ang mga kilay ni Leah ay tumaas ng sapat para ipakitang hindi siya kontento. Probinsyano. "Ah, ang ganda! Marami ba kayong napuntahan bago kayo nagkakilala?" Ang mga mata ni Anton ay diretsong tumingin sa kanya, walang emosyon. "Marami na kaming napuntahan mula nang maging kami." Ang sagot na iyon ay naupo sa gitna nila tulad ng isang batong inihulog sa tubig, nag-iiwan ng mga alon. Ang labi ni Leah ay bumaluktot sa isang ngiti, pero mas dahil sa reaksyon kaysa init. Dumating ang dessert menu, nagbibigay sa kanya ng sandali para umatras sa likod ng pagiging formal sa pag-order. Tumanggi ako. Sumunod si Anton. Pumili si Leah ng isang komplikadong dessert tsokolate na may custard. Ang klase ng bagay na hinding-hindi niya tatapusin. Pero in-order lang dahil sa itsura. Nang ilapag ang mga plato, sumandal siya sa silya niya. "Alam mo, Viv," sabi niya ng magaan, "mabuti naman at nakabawi ka." Pagkatapos ni James, "Hindi ako sigurado kung makakabangon ka pa." Ang lamesa ay tumahimik ng sapat para mapansin ko. Tumikhim ang papa ko. Umiwas ng tingin si Dennis. Ang kamay ni Anton na nakapatong sa lamesa ay bahagyang humigpit. Higit pa sa pagbangon ang ginawa ko. Pantay na sabi ko, gumawa ako ng isang bagay na mas karapat-dapat ingatan. Ang ngiti niya ay nanigas ng kalahating segundo bago siya kumuha ng isang kagat ng dessert niya. Of course, ang mga kwentuhan pagkatapos noon ay napunta sa small talk, ang lagay ng panahon, bagong restaurant na tinray ng iba. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, nararamdaman ko ang kawalan niya ng ginhawa. Nakasanayan na niyang hawak ang kontrol. Nagdedesisyon kung kailan at paano kikilalanin ang mga ginawa niyang kasalanan sa nakaraan. Ngayong gabi, ang script na iyon ay hindi sa kanya para kontrolin. Habang nililigpit muli ang mga plato, nakita ko si Anton na tahimik na pinagmamasdan siya, tulad ng isang taong sinusuri ang gilid ng puzzle piece kung saan ito mag-fit.
Hindi na niya kailangang magsalita. Ang presensya niya mismo ang nagpabago sa hangin. At si Leah? Patuloy nang umingiti. Pero andun na ang mga bitak. Mga maliliit na lamat na mas lalong lalaki bago matapos ang gabi. Ang kwarto ay napunta sa isang kakaibang katahimikan. Ang tipo na sumusunod sa mga pilit na tawanan at maraming pagtingin sa orasan. Si Leah ay patuloy na ginagampanan ang papel niya maingay, perpektong hostess, pero ang mga mata niya ay laging bumabalik sa pasukan na parang may hinihintay siya o kung sino man. Hinayaan ko siyang mamroblema sa tahimik na panik na iyon bago ko ipinasok ang kamay ko sa clutch bag ko. Ang metallic na click ng pagbukas nito ang kumuha ng kanyang atensyon. Mula roon, nilabas ko ang isang simpleng velvet box na hindi hihigit sa laki ng palad ko. Hindi ko ito binuksan. Hindi ko na kailangan. Ang makita pa lang ito ay sapat na para mawala ang natitirang kulay sa mukha niya. Mabilis na napansin ito ng asawa niya. "Ano yan?" tanong niya. Magaan ang boses, pero magkasalubong ang kilay. "Isang lumang piraso," sabi ko ng dahan-dahan. Mula pa noon, hindi kasi kumasya sa akin noon. Pero saktong-sakto na siya ngayon. Nangibabaw ang kuryosidad ng lalaki. "Pwede ko bang tingnan?" Pinadaustos ko ang kahon sa mesa. Binuksan niya ito nang walang ano-ano at nanigas. Sa loob noon ay ang engagement ring na dati naging tropeo ng kanyang asawa, ang mismong simbolo ng tagumpay niya laban sa akin. Ngunit ngayon, ito ay kumikinang sa ibabaw ng puting satin, perpektong nakintab, isang tahimik na patunay na ang ilang bagay tulad ng katotohanan ay pwedeng mabawi. Palipat-lipat ang mata niya kay Leah. "Sabi mo, isinangla mo na." Tunoon pa, bumuka ang labi ni Leah, pero walang lumabas na boses. Ang pamumula ay gumapang sa kanyang leeg. Sumandal ako, ang ngiti ko. Mahina pero matatag. Hindi niya isinangla. Naiwala niya. Ang bigat sa kwarto ay nag-iba. Ang usapan sa kabilang dulo ng lamesa ay bumagal. Pagkatapos ay tuluyan ng natigil. Nakikinig na ang lahat. Sinasadya man nila o hindi. Sa wakas, binasag ni Leah ang katahimikan. "Vivian, hindi ito ang tamang lugar." Mismo. Putol ko ng kalmado. Hindi ito ang tamang lugar para sa mga kasinungalingan. Ibinaba ng kanyang asawa ang singsing ng dahan-dahan na parang nakakapaso ito. Hindi na siya muling tumingin kay Leah. "Neinheim, Madbig." Sa kabila ng lamesa, umabot ang asawa ko at ipinatong ng bahagya ang kanyang kamay sa akin, hindi para pigilan, kundi para suportahan. Ang kanyang presensya, ang naging matatag na pundasyon ng aking pagpipigil, ang hindi nasabing paalala na hindi ako narito para ipahiya siya para sa sariling kasiyahan. Narito ako para tapusin ang kwentong matagal na niyang binuhay. Lumunok si Leah. Ang tunog nito ay malakas sa katahimikan. "Talaga namang madrama ka noon pa," pilit niya. Nangangatal ang boses. Hindi ko ito pinatulan. Hindi ko kailangan. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sagot na maaari kong sabihin. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumayo ako. Ang lahat ng upuan ay tila gumalaw kasama ko. Ang tunog ng kahoy sa makintab na sahig ay mas umalingaw-ngaw pa kaysa dapat. Ibinalik ko ang singsing sa kahon, isinara, at ibinalik sa aking clutch bag. "Ang sarap ng dinner," sabi ko, nang walang partikular na kinakausap. Pero tingin ko, tapos na tayo rito. At sa ganoong pagkakataon, ang buong kwarto ay huminga maliban kay Leah. Nakaupo siyang naninigas, nakatitig sa hindi ginalaw na plato. Ang gabi na kanyang pinlano ay gumuho na. Ang hangin sa labas ay malamig at matalim, sapat na upang gupitin ang natitirang tensyon na nakakapit sa akin. Hinawakan ng asawa ko ang kamay ko habang naglalakad kami papunta sa sasakyan. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang mga daliri ko. Isang maliit na galaw na mas maraming nasabi kaysa sa anumang salita. Sa salamin ng restaurant, kitang-kita ko pa rin ang lamesa. Hindi pa rin gumagalaw si Leah.
Kausap ng asawa niya ang isa sa dulo ng lamesa, pilit na iniiwasan ang kanyang tingin. Anuman ang pinaghirapan niyang imahe, ay nawasak mismo sa harap ng madla na pinagnanasaan niya. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Hindi ganoon. Hindi ito tungkol sa pananalo. Ito ay tungkol sa pagsasara ng libro na inilagay niyang bukas sa lahat ng mga taong ito. Isang libro na puno ng kalahating katotohanan at mga ninakaw na sandali na ginawa niyang parang korona. Ang mga takong ko ay tahimik na umingay sa simento habang nakarating kami sa sasakyan. Pinagbuksan ako ng asawa ko ng pinto at bago sumakay, napasulyap ako ng huling beses pabalik. Ilang taon kong inakala na ang pagharap sa kanya ay magiging maingay, magulo at puno ng galit. Ngunit nang tumayo ako roon sa tahimik na epekto nito, na-realize ko ang isang bagay, ang tunay na pagsasara ng yugto ay hindi parang parada ng pagkapanalo. Ito ang kapayapaan na dumarating kapag hindi mo na kailangan ng sinuman para maniwala sa iyong panig ng kwento. Wala na akong kailangang patunayan. Hindi sa kanya, hindi sa pamilyang minsang tumalikod sa akin. Ang mga taong mahalaga ay alam na ang totoo. Pag-usad ng sasakyan, huminga ako ng malalim at marahan. Hayaan na si Lia sa anumang kwento na gusto niya. May sarili na akong buhay ngayon, binuo sa tiwala, sa pag-ibig at sa uri ng dignidad na hindi kailanman maaagaw ng sinuman, at iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang singsing. Minsan, mas mainam na lumayo at bumuo ng sarili mong kapayapaan kaysa manatili sa isang laban na hindi mo naman kailangang ipanalo.